Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Mga residenteng tila desperado ng magkatubig, hindi na maiwasang magpikunan sa pila at mag-agawan. Exclusive, tubo ng Maynilad sa Malabo, sinira na ng ilang residente para may maigib. Kung dati sa sunog, ngayon, mga bumbero, rumiresponde sa tawag ng mga walang tubig! Tubig sa Angat Dam! Bagyang tumaas dahil sa mga pagulan kahapon. Cloud seeding operations, ipinagpaliban muna. Exclusive, ilang eskwelahan, nagkansila na ng klase dahil sa problema sa tubig. Mga residente malapit sa underground pipeline sa Makati, pinalilikas na dahil sa tumatagas na krudo. Langis din mula sa nasirang pipeline sa La Union, tumagas naman sa dagat. Buwis sa toll, ipatutupad na simula August 16. Mother Lily, inihingan daw ng payo ni Chris Aquino at James Yap. At Hollywood actress na si Lindsay Lohan, ikinulong na. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Bianco, Mike Enriquez. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po. Habang tumatagal, tila lumalala ang krisis ng tubig sa malaking bahagi ng Metro Manila. Sa Batasan Hills, sa Quezon City nga, inauwi na sa sigawan at agawan sa hose ang pagigib ng mga residente. Pare-pareho kasing maiinit ang ulo ng mga kababayan natin ilang araw nang walang tubig. Ayon naman sa Malacanang, wala pang dahilan para magdeklara ng state of calamity dahil sa krisis. Kaya pa naman daw tugunan ng problema. Nakatutok si John Consulta, wide mula sa lungsod ng Quezon. John. Mel, Mike, bahagya nga nagkaroon ng problema rito sa Pook Pag-asa, Barangay Batasan Hills, Quezon City nang mag-agawan sa rasyong tubig ang mga residente rito. Matapos makapagkarga ng tubig mula sa isang fire hydrant sa Fairview, Quezon City, agad nagtungo sa Batasan Hills ang water tanker na ito para makapagrasyon ng tubig. Nang mamataan ng truck, unahan sa pagtakbo ang mga residente, bit-bit ang kanilang mga naglalakihang lalagyan. Segundo nang lumipas, bumaba agad ang pila. Lahat, todo tiis sa gitna ng matinding sikat ng araw, makakuha lang ng kahit konting tubig. Sa kalagitnaan ng pamahagi ng tubig, sumingit sa pila ang ilang residente. Ang lalaking ito, kinuha pa ang hose para unahing punuin ang kanyang mga drum sa kanyang bakuran, bagay na pinalagan ng ilan. Dapat inuna dito dahil dito sinabing pila eh. Dumami na dumami dyan oh. Eh paano naman itong mga nakapila rito? Yung ano lang po, yung sa inyo lang muna dito, yung mga sumingit, huwag yung muna bigyan. Maya-maya lang, tuluyan ng napuno ang ilang mga nasa pila at ito na ang mga sumunod na eksena. Naibalik lang ang kaayusan nang gumitna ang mga tauhan ng Maynilad. Kulang-kulang isang oras lang mula nang simulan ang pag-arasyon, naubos na ang lamang tubig ng tanker. Mahigit 7,000 litro ng tubig ang napamahagi ng Maynilad sa bahaging ito ng Quezon City, pero halos hindi pa rin maubos-ubos ang bilang ng mga nakapilang balde sa aking likuran. Ang masakit pa rito, nagaganap ngayon ang kakulangan ng supply ng tubig sa mismong tapat ng Batasang Pambansa, kung saan magsasalita si Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang kauna-unahang SONA ilang araw mula ngayon. Ang 81 taong gulang na si Lola Maria Almadin, tiis na lang. Nagdarasal na huwag siyang sumpungin ng sakit sa puso at high blood habang naghihintay sa initan. Wala hong pangsaing, panghugas ng pinggan. Kaya nagtitsaga ho kami dito.
Anong gagawin namin kung nauuhaw na kami? paano po ito? Mainit po yung araw. Ako, Di ba? Meron naman akong payong. Mike, bumalik nga muli ang truck nga ng Maynilad dito sa Pook Pag-asa at sinisimula na ngayon na pamahagi nga ng rasyong tubig sa ating mga kabayan na hindi nakakuha ng tubig. Kung kanina nga lang, Mike, ay sa gitna ng matinding sikat ng araw, sa ngayon ay sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Hiling naman ng mga taga Maynilad, sana raw ay tumulong na ang mga opisyal ng barangay para maiwasan ang pagkakaroon ng problema sa pila at sa pamahagi ng rasyong tubig. Mike? John, ano yan? Hanggang ngayon, may nagdi-deliver, may nagbibigay ng tubig dyan. Ibig sabihin ba hanggang gabi, tuloy-tuloy lang, magdamag yung pag-deliver ng tubig dyan? O meron namang mga takdang oras? John? Mike, ito na raw ang huling biyahe ng water tanker ng Maynilad at hindi nila mapangako na makakabalik sila bukas. Ang problema ng mga tao dito, sa tuwing nagkakaroon daw ng problema ng tubig, sila ang huling nagkakaroon ng tubig. Kaya patuloy silang umaasa na sana huwag daw silang kaligtaan. Katulad na lamang ni Lola Maria Alamadin na natin nakausap kanina. Mike? John, yung mga nakikita natin mga taong yan na kinukunan nyo ng live, alam ba nila na may posibilidad na huling biyahe na yan ng truck na Maynilad at hindi pa sigurado kung makakabalik bukas, John? Mike, hanggang sa mga oras na to ay patuloy pa rin sila nagsusumamo dahil alam ng iba na hindi talaga sila aabutan ng supply ng tubig dahil kokonti lamang ang sakay ng tanker nga ng Maynilad. 7,000 liters lamang ang kaya itong isakay sa isang biyahe. Pero kaya patuloy silang umaasa na sana nga balikan naman sila bukas para naman meron sila magamit sa kanila pang araw-araw na pangangailangan. Mike? Maraming salamat, John Consulta. Dahil po sa lawak ng mga lugar na apektado ng krisis sa tubig, nagsanib puwersa ang MMDA at ang grupo ng mga Filipino-Chinese volunteer. Nagsasagawa sila ngayon ng binansagang tubig bayanihan sa iba't ibang lugar na apektado ng krisis. Nakatutok si Claire Delphine. Exclusivo! Isa ang Barangay Batasan Hills sa Quezon City sa 44 na lugar na tumawag sa mga fire volunteers sa nakalipas na 24 oras para humingi ng tubig. Isang linggo nang walang tubig dito pero ngayon lang daw sila narasyonan ng tubig. Kaya marami sa mga nandito bit-bit na ang lahat ng pwede nilang madalang timba dahil di raw nila alam kung kailan uli sila mararasyonan ng tubig. Malaking tulong daw ang rasyong ito dahil libre ang tubig na kanilang nakukuha. Ang ilan kasi sa kanila, napapagastos hindi lang sa pagbili ng tubig sa kung saan-saan, kundi pati sa pag-arkila ng tricycle. Idagdag po sa budget po yun eh. Imbes na pambili na po ng bigas, napupunta po sa pag-arkila po ng tricycle. Ang mga fire volunteer naman, hirap na raw sa pagkuha ng tubig. Dito po kasi ma'am sa Commonwealth Avenue, wala na po tayong makuhanan. Ang pinakamalapit na alam po namin is nasa Quezon Avenue, Roosevelt pa. Kaya hindi po kami makabalik din kaagad-agad. Ang isa pang problema, wala na rin daw silang malinis na tubig na makukuha. Kaya payo nila sa mga tao, huwag basta inumin ang mga tubig na bigay nila. Pakuluan muna. Wala pang 30 minutos, ubos na ang tubig. Kaya ang ilang residenteng hindi umabot, dito na sa balon ni Mang Maximo Tagudar sumalok. Libre. Makatulong man lang sa kanila. Hindi po maubos. Ay, malakas ang bukal sa ilalim yan eh. Kapartner ng mga fire volunteer sa Tubig Bayanihan ang MMDA. Maging sila abala rin sa pag-iikot at pagrarasyon ng tubig. Isa sa lugar na pinuntahan nito ang Barangay Paltok sa Quezon City. Mag-iisang buwan na raw na walang tumutulong tubig sa mga gripo rito. Kung wala kaming pambili, paano yun? Sa kami pipila. At habang hindi pa malinaw kung kailan tatagal ang problema, ang mga residenteng gaya nila, sa rasyon muna aasa. Claire Delphine, Nakatutok, 24 Oras. Nagbabawas na rin ang isinusupply na tubig ang Manila Water. At kung tuloy-tuloy ang mababang water level sa Angat Dam, nanganganib mawalan daw ng tubig ang 46 pang barangay. Nakatutok si Julio Segovia. Natatambak ang hugasin sa karinderya ni Rustica. Ngayon, unti-unti na raw nababawasan ang patak ng tubig sa gripo nila. Medyo bumagal ng kaunti ang pressure. Hindi tulad ng napakalakas. Nag-iimba kami para kung sakali at magkaroon nga ng kaunting aberya, meron kami magagamit. Pero si Rustica, hindi customer ng Maynilad kundi ng Manila Water. Apektado na rin ang panunuyo ng Angat Dam ang Manila Water. Katunayan, nagpapatubad na sila ng pressure reduction. Ibig sabihin, kung dati umaabot pa ang tubig hanggang sa ikalawat ikatlong palapag ng gusali, ngayon hanggang first floor na lang. Kung mananatili raw ang mababang level ng Angat Dam,
hindi na magiging 24 oras ang water supply sa mga lugar na sineserbisyohan nila. Maaring magpatupad pa rin tayo ng tinatawag natin na supply and reduction schedules, no, doon sa mga nasasakupan natin. 46 na barangay mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila na sakop ng Manila Water ang posibleng mawalan din ng tubig. Ang mga barangay na ito ay nasa Quezon City, Mandaluyong, Marikina, Pasig, Taguig, Pateros at San Mateo at Rodriguez sa Rizal. Kaya pinaigting ng Manila Water ang waste-to-water use facility nila kung saan muling nagagamit ang tubig mula sa sewer system. Sinasala nito ang maruming tubig para maihiwalay ang solid waste. Pagkatapos nito, dumadaan sa mga proseso para ma-disinfect ang tubig. Panawagan ng Manila Water, dito na lamang kumuha ng tubig ang MMDA at ibang lokal na pamahalaan para sa panlinis ng kalye halimbawa o pandilig ng halaman para di na makaagaw sa water supply ng mga residente. Nagpaalala naman ang Maynilad, sa gitna ng nararanasang kakulangan sa water supply, tiyakin daw na malinis ang iniinom na tubig. Di kasi nila masigurong ligtas ang tubig